Itigil na natin ang kasal na to. Ma, anong problema mo? Hindi ba bago ang kasal? Napagkasunduan na natin ang lahat ng kondisyon. Naibigay na lahat, pati piso. Yung mga nauna, maliliit na formalidad lang yun. Ngayon ang kasal, kailangan 2 metro dagdag. Kulangin man ng isang sentimo. Walang kasal na magana. 2 milyon? Dito, para sa kasal na to. Inubos ko ang naipon ko ng ilang taon. Ang kotse at bahay, lahat nakapangalan. Kay Jian Yu. Sa totoo lang, wala na talaga akong mailalabas ni piso ngayon. Lochen, huwag kang magdrama-drama dyan. 3 taon kitang sinamahan. Ang kabataan ko ay naubos ko lang sa'yo. Ngayong ikakasal na tayo, hirap na hirap ka sa 2 milyon. Hindi sa ayaw kong gumastos. Wala na talaga akong magagawa. Alam na alam mo ang sitwasyon ko. Bakit ba kailangan mo akong ipahiya? Sa harap ng lahat ng bisita at kamag-anak na to. Ipapahiya ka. Ang ganda ng anak ko, pero pumayag siyang magpakasal. Sa isang hampas lupang tulad mo, napakalaking pribilehiyo na yun. Ngayon, kung mabuo mo ang 2 milyon, tuloy ang kasal. Kung hindi, tapos na to. Jian Yu, ilang taon kitang minahal ng totoo. Sabihin mo na ngayon, itutuloy mo ba ang kasal o hindi? Pag-ibig, mapapakain ka ba niyan? Sa panahon ngayon, kung wala kang pera, ay gaano ka katapat? Wala rin. Isang huling pagkakataon. Luhod at mangutang sa bisita. O lumayas ka na sa stage. Lachen, tigilan mo yung pride mo. Kung di kayo yuko ngayon, hindi lang ang kasal ang mawawala. Pati ang 3 taong relasyon natin, tapos na. Manluhod. Huwag kang mangarap. Kung ang tingin mo sa relasyon natin ay isang transaksyon, ako na to, hindi ko itutuloy ang kasal na to. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakaahon sa kasal na walang bride. Masyadong padalos-dalos ang batang to. Nawalan na ng bride ang kasal. Paano na yan? AME. Ni hindi makabuo ng 2 milyon. Buti nga sa kanya, maging matandang binata ka. Laulu, sa wakas nahanap na rin natin ang tunay nating dugot laman. Matitis mo bang makitang ganyanin at insultuhin ang anak natin? Teka lang, hintayin muna natin. 20 taon tayong nagtago ng pagkatao. Para mahubog siya at makita ang tunay niyang ugali. Kung kapat dapat ba siyang pumasok sa pamilyang Lu? Luchen, alam kong ayaw mong mapahiya. Kung wala ka talagang pera, gumawa ka ng promissory note sa pamilya namin. Itong 2 milyong piso, bayaran mo ng konti-unti. Naghahanap ako ng mamahalin, hindi ng bibilhing bagay. Kung ganyan ang presyo mo, di itong babae. Hindi ko na bibilhin. Ganyan ka magsalita sa anak ko? Naghahanap ka ng gulo? Tigil. Anak ko, sa wakas, nahanap na rin kita. Anak, sa mga panahong mag-isa ka lang at naghihirap. Kasalanan namin ng papa mo ang lahat. Tita, nagkakamali po kayo. Mula nang magkaisip ako, ulila na ako. Saan naman ako magkakaroon ng pamilya? Emye, Luchen, saan mo naman nakuha itong mga kamag-anak mo sa probinsya? Ang tsaka ng suwak, malamang nakikikain lang yan dito sa handaan, mga walang hiya. Luchen, ano ba talagang problema mo? Kulang na pera mo. Ngayon nagdala ka pa ng 2 estranghero para manira ng kasal ko. Sinasadya mo bang ipahiya ko? Nang todo-todo. Ikaw, kami ang tunay na magulang ni Chen Er. Huwag kang bastos sa pagsasalita. Kung hindi, hindi kita pagpapasensyahan. Tunay na magulang? Mga bayad na artista lang yan. Tingnan nyo itong pamilya. Tama nga naman. Walang ka-class-class. Akala ko ba simpleng tao lang ang pakakasalan ng anak ko? May pabigat na pamilya pala. Buti hindi natuloy ang kasal. Kung hindi, habang buhay kaming magdurusa sa inyo. Ha ha ha. Jian Yu, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Ano ngayon, dahil sa 2 walang kakwenta-kwentang tao, gusto mo na akong tuluyang kalabanin? Luchen, pag-isipan mo ng mabuti yan. Kapag sinira mo ang kasalang ito, sarili mo lang ang sinisira mo, pananagutan mo ang kahihinatnan nito. Jian Yu, sa loob ng maraming taon, nabulag lang pala talaga ako. Simula ngayon, tapos na tayo. Wakas na. Akala mo ba madali kang makakaalis? Pirmahan mo na yan. Layas ka na. Ang bahay, ang kotse, lahat ng ipon, ako ang naghirap para makuha lahat yan. Lahat yan nakapangalan kay Jian Yu. Wala akong dala. Bakit ako palalayasin? Bakit? 3 taon kitang sinamahan ng anak kong babae. Nasayang ang kabataan, oras at lakas niya sa'yo. Ituring mo na tong kabayaran sa nasayang niyang kabataan. Wala kang makukuha kahit 5 duling. Yung kabataan ko. Sino ang magbabayad para doon? Ikaw ang sumira ng kasal. Pinahiya mo ako sa buong syudad. Kahit palabasin ka lang dito na parang pulubi, napakabait pa namin sa'yo. Sobra na. Inubos ng anak ko ang ipon niya. Pag nanakaw to, wala kang karapatang makialam dito. Tagalabas. Lochen. Ngayon, pipirmahan mo yan at lalayas ng maayos o tatawag ako ng tao. Sisiguraduhin kung wala ka ng lugar sa syudad na to. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Pero tandaan nyo to. Ang ilog ay may 30 taong lumiliko. Huwag mong maliitin ang isang hampas lupa. Balang araw babangon din ako. Tandang-tanda ko to. Hahaha.
Ano naman kung tandaan mo? Wala kang pera, wala kang pangalan, isang hamak na hampas lupa. May magagawa ka ba? Tito, tita, salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Huwag kang tanga, anak Hitay. Bakit ka magpapasalamat sa akin? Tita, lagi niyo pong sinasabing anak niyo ako. May katibayan po ba kayo? May hugis peras kang birthmark sa puwit mo. Ha? Napasok ka yan noong 6 na buwan ka pa lang. Napakaliit lang ng birthmark ko, halos hindi makita kung hindi titigan. Paano niyo po nalaman to? At itong jade pendant. Ipinagawa yan sa isang master nung ipinanganak ka. Eksaktong pareha ito ng sayo. Ibig bang sabihin kayo talaga ang mga magulang ko? Atyan, labis naming ipinagdadalamhati ang hirap na dinanas mo. 20 taon kang nagdusa mag-isa. At ngayon, humarap ka pa sa ganitong kahihiyan at insulto. Patawarin mo kami, anak. Ma, tapos na po yun. Mas mahalaga na natagpuan ko kayo kaysa sa kahit ano. Wala sa akin ang mga material na bagay, kahit yung hiya na titiis ko. Pwede naming palampasin, pero hindi kayo pwedeng bastusin. Inapit tayo ng mga diyang, hinusgahan ang asawa't anak, at sinubukang nakawan tayo. Dapat tagbayaan nila to. Dad, ang gulo-gulo ng isip ko. 20 taon akong ulila. Tapos bigla kayong dumating at nangyari pa ang lahat ng tumayon. Hindi ko pa kaya. Kailangan ko munang mapag-isa. Naiintindihan kita, anak. Hindi ka namin pipilitin na tanggapin agad ang lahat. Lahat ng tauhan, nakapila na sa main entrance ng hotel, nag-abang ng utos. Itay, sinong mga tinawag mo? Ginang CE, batang amo, buong puwersay nakaantabay na sa inyong atas. Ano? Batang amo? Anak, marami akong pagkukulang sa iyo sa mga nagdaang taon. Pag uwi mo sa atin, gagawin namin ni inay ang lahat para mabawi yun. Iuwi na ang batang amo. Saich po, senyor. Batang amo, mauna na po kayo. Itay, inay, mauna na po muna kayo. Masyadong maraming nangyari sa akin ngayon. Labo-labo ako, gusto ko lang mag-isa. Mapakalma muna. Chen paano na yan? Hayaan na muna natin mapag-isa si Chener. Ipadala ng assistant ko ang contact at location mo. Kung pagod o may problema, tawag agad. Sige po, Itay. Alam ko po ang ginagawa ko. Tatlong taon ng pagmamahal, ganito ang wakas. Kahit sunod-sunod ang malas, natagpuan ko mga tunay kong magulang. Sabi nga, pagkatapos ng unos, may biyayang darating. Ayos ka lang ba, Luchen? Miss, paano mo nalaman ang pangalan ko? Magkakilala ba tayo? Hindi mo ako kilala, pero ikaw, kilalang kilala kita. Nagkataong nasa kasal mo ako ngayong araw na to. Nasaksihan ko lahat, nagtago lang para di makagulo. Pinanood mo akong mapahiya sa harap ng marami. Siguro ang tingin mo sa akin, sobrang kaawa-awa, walang kwenta, di ba? Baliktad. Habang kinukutya ka ng lahat ng tao sa paligid. Pinagtatawanan, ako lang ang nakakaalam na pinili mong magtimpi at magparaya. Pinanghawakan mo ang iyong prinsipyo at dangal. Ano pa ba ang silbi ng dangal na yan kung sa huli, wala rin naman akong natira? Pinagtulakan at insulto ka lang nila ng paulit-ulit. Pera, kasikatan, lahat yan palabas lang. Pwedeng gawin anumang oras. Pero ang pagkatao, prinsipyo at kabutihan. Yan ang mga bagay na maraming habang buhay na hindi matutunan. Yung pamilyang Jayang. Sa akin sa yaman, abusado sa kapangyarihan. Sila ang hindi karapat-dapat sa'yo. Binibini hindi ko inakalang marunong ka palang mang-aliw ng tao. Karapat-dapat kang pakitunguhan ng mabuti kung maghiganti ang Jayang. O gulpihin ka, o kaya kung may pinagdadaanan ka man. Kontakin mo lang ako kahit anumang oras. CJ, kung ganoon, tatanggapin ko na ang alok mo ng walang pag-aalinlangan. Umuwi ka na. Sa malapit na hinaharap magkikita tayo muli. Malapit na tayong magkita ulit. Dad, Mom, bakit maraming sasakyan? Mga bodyguard, tinawag na assistant. Ano yon? Ano bang nangyayari? Anak, tayo ang nagmamay-ari ng Prestige Waters Holdings. Tayo ang pinakamakapangyarihang pamilya. Ikaw ang nag-isang tagapagmana namin. Ang nag-isang tagapagmana. Prestige Waters Holdings. Yung monopolyo sa industriya, number 1 na korporasyon. Yung korporasyong nasa tuktok ng lahat. Tama. 20 taon na ang nakalipas. Maraming kaaway sa negosyo. Para protektahan ka sa mga gaganti sa amin, kailangan naming itago ka sa isang ordinaryong pamilya. Binura namin ang pagkakakilanlan mo para lumaki kang ligtas at tahimik. Kapag hinog na isip mo, saka namin ilalantad ang katotohanan at iuwi ka. Pero hindi namin inakalang daranas ka ng ganitong mga walang kwentang kapahamakan at kahihiyan. Ito ang 100% shares ng Prime Water. Bilyon-bilyon ang halaga ng ari-arian natin. At ito ang unlimited black card. Simula ngayon, iyon na lahat ng kayamanan at negosyo. Ikaw ang magmamana. Batang amo, nasa iyo na ang buong Prime Water Holdings. Hindi ako yung tipong hampas lupa na walang matakbuhan. Ako pala ang nag-iisang tagapagmana ng isang pamilyang nasa tuktok. Simula ngayon, wala nang mga ngahas na apihin at pahiyain ka. Lahat ng pagkukulang namin sa iyo, isa-isa nating sisingilin sa kanila.
Sobrang sarap ng ginawa natin ngayong araw na to. Yang si Lucien, ma-pride pero walang kwenta. Wala ni singkong duling sa bulsa, pero nagmamagaling pang mayaman. Buti na rin yung lumaya siyang parang pulubi. Para makahanap ako ng totoong milyonaryo na mapapangasawa. Sino kayo? Bakit kapasok na walang paalam? Pribadong lugar to. At tawag ako ng pulis. Sino ka ba para kausapin ang chairman namin ng ganyan? Paano kayo makakapagsalita ng ganyan sa chairman natin? Aba, hindi ba't yung dalawang hampas lupang kamag-anak yan? Ano, hindi pa kayo nakontento nung pinalayas kayo sa kasal? Nandito pa talaga kayo para manggulo sa bahay namin. Lucien, ang pathetic mo talaga. Wala ka ng silbi, dinamay mo pa yung dalawang matatanda. Sa kahihiyan mo sa kung saan-saan. Makinig kayo, umalis na kayo ngayon din. Kung hindi, tatawagin ko ang security para palayasin kayo. Tingnan nyo nga kung ano ba kayo. Ayong pamilyang Jiang, sa mismong kasal, ipinahiya nyo ang anak kong si Lucien sa harap ng lahat. At pinalayas nyo siyang paang pulubi. Oras na para singilin ko kayo. Kinahiya. Di dapat lang. Kasalanan yung nagmumukha kayong pulubi. Kayo itong nanggulo sa kasal, ang bait pa nga namin na hindi na kayo idinemanda. Puro kakalokohan. Kayo itong nandaya sa kasal at sa dot. Inubos nyo ang naipon ko sa loob ng ilang taon, wala man lang natira. Huwag mo kaming guluhin. Umalis na kayo. Kung guguluhin ninyo ang Jiang, siguraduhin kong lagot ka. Aba, tinatakot mo pa ako? Special assistant, turuan mo nga ng leksyon. Nilakasan mong saktan ang asawa ko. Makipagpatayan ka sa akin. Pumasok kayo dito nang walang paalam tapos mananakit pa kayo. Tatawag na ako ng pulis. Sige, maghintay lang kayo. Sinaktan mo ako? Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang padrino ng pamilyang Jiang. Ikaw, kilala mo ba kung sino ako? Ikaw? Di ba isa ka lang dayo? Aba, maghintay ka lang talaga. Kulang na lang, ipapaligpit kita. Dayo ka. Imulat mo yung mga mata mo at tingnan mabuti. Ang taong to ay ang nag-isang chairman ng Primary Water Holdings, si Lu Zhenhong. Primary Water Holdings, yung kumpanyang may monopolyo sa negosyo sa buong syudad. Ang pinakamataas na boss ng Elite, si Lu Zhenhong. Ha? Ang boss ng Primary Water, si Lu? Paano nangyari ito? Bakit ka nakaluhod? Tayo diyan. Take yang mga dokumento yan. Lucien yan. Isang hampas lupang ni 2 metro, 2 milyong piso ay walang makuha. Paano magiging tagapagmana yan? MRS Jiang. Tapos nang kunin ng legal department ng Primary Water Holdings lahat ng ebidensya. Pinahiyos ko ang buso at asawa niya sa mismong kasal. Inangkin mo ang ari-arian bago kasal at pinilit ang tagapagmana na lumuhod. Lahat ng tatlong gawaing yan ay bumubuo ng krimen. Ay, wala na ang sa inyo. Bukas natin ang suwaya. Krimen? 3 taon silang nagsama ng anak ko. Hindi ba dapat bayaran ang nasayang na kabataan? Bahay at kots, yun ay. Kusang loob niyang isinulat sa pangalan ng anak ko. Di namin ninakaw o inagaw yun, ha? Kusang loob. Bigla kayong humingi ng dagdag, 2 metro, para sa pagbaba ng kotse sa kasal. At nang walang maibigay, pinilit ninyo siyang lumuhod. Kusang loob ba yun? Lucien, magsalita ka naman sa akin. Kung ganyan pala ang estado mo sa buhay, bakit hindi mo sinabi? Lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko sa kasal na yun. Bakit hindi mo ako pinigilan? Pinigilan kita. Sa kasal, tinanong kita. Bakit kailangan mo akong ipahiya sa harap ng maraming tao? Anong sagot mo? Sabi mo, 3 taon na tayo. Nasayang ko lang ang kabataan ko sa'yo. Mahirap sa'yo ang humingi ng 2 metro ngayong ikakasal na tayo. Yun ay dahil pinilit ako ng mga magulang ko. Pinilit ka ba nila? Nang umakyat ang mama mo para sirain ang kasal. Wala kang kahit isang salitang binitawan. Noong pinapaluhod sa publiko ang ama ko, may sakit ang sinabi mo. Hindi ko yun. Hindi lang kasalang mawawala, kundi 3 taon ang pagsasama natin. Yan ba ay pinilit ng magulang mo? Sinasabi mo yan dahil pinilit ka ng mga magulang mo. Jilu, handa kaming magbayad ang angkan ng Jiang. Isasauli namin lahat ng ari-arian. Maawa po kayo, tigilan nyo na kami. Hindi po talaga namin alam na anak nyo pala siya. Kung hindi ko anak si Chen, pwede nyo na lang tapak-tapakan kung sino-sino. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Ayong mga Jiang, hindi besehan ang mali o tama. Ang basehan nyo lang, may pera ba o wala. Hello, kilala mo ako. Ako si Jiang Yu. Gusto ko lang makausap si Lucien. 5 minuto lang. Pakiusap, ipagbigay alam mo lang po sa kanya. Malinaw ang bilin, bawal taga Jiang. Hindi ako kumakatawan sa mga Jiang.
Kumakatawan lang ako sa sarili ko. May gusto lang akong sabihin sa kanya. Pagkatapos kong magsalita, aalis na ako. Hindi na ako babalik, pangako. Miss Jiang. Nandoon din ako nung araw ng kasal. Nakatayo ka lang sa entablado, pinapanood. Ang batang amo na tinuturo-turo ng daan-daang tao. May nasabi ka bang isang salita para sa kanya? Wala. Nakisali ka pa para pilitin siyang lumuhod. Ngayong nabunyag na ang tunay niyang pagkatao, saka ka nagpapakita. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pa para harapin siya? Alam kong hindi. Pero nagsisisi na talaga ako. Gabi-gabi na akong hindi makatulog. Sa mata ko, siya pa rin sa araw ng kasal. Di congrats. Ngayon nanasan mo na kung anong pakiramdam na may kinokonsensya. 3 taong ubos kayod at ipon ang ginawa ng batang amo. Palang mapakasalan ka. Ni minsan ba, kinonsensya ka? Sabihin mo sa kanya, babalik ako bukas. At sa susunod pang mga araw, hanggang hindi niya ako kinakausap. Tatlong araw ka nang bumabalik, hiya. Ayaw ka talagang makita. Kahit tumayo ka pa riyan mag-amag, wala ring saysay. Manong, pakiusap, ihatid mo ulit ang mensahe ko. Hindi ako alis hanggat hindi niya ako kinakausap. Walang kwentang magpahatid ka pa ulit. Malinaw ang utos sa taas. Bawal ang sino manggaling sa pamilyang Jiang. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? Kung alam mo lang, sana noon pa, pinakitaan mo na ng magandang pakikitungo. Hindi yung ganito. Nakikita kong araw-araw kang bumabalik dito. Ramdam kong totoong nagsisisi ka. Pero, Hija, may mga bagay na kapag nagawa na, wala nang atrasan. Ang pagsisisi, hindi yon sapat para mabura ang maling nagawa. Ang taong yon, isa ng tagapagmana ng Prime Water Holdings ngayon. Sa tingin mo ba mahirapan siyang maghanap ng babaeng karapat-dapat sa kanya? Sinugatan mo ang pagkatao niya sa mismong araw ng kasal niyo. Bakit pa siya makikipagkita sa'yo? Paano nung pinagtanggol niya ang magulang niya sa kasal? Kakakilala lang niya sa mga yon, pero mas pinili na niyang ipagtanggol sila. 3 taon ko siyang nakasama. Wala na ba talagang pagkakataon para humingi ng tawad? Dumating ang magulang niya para ipagtanggol siya. Ikaw, yurakan mo siya. Pareho ba yon? Balik ako ilang araw nang nag-aabang si Jiang Yu. Sa may tapat ng opisina, hinihintay ka. Kahit ngayon na ang lakas ng ulan, nasa labas lang siya, nakatayo. Sinabi na sa akin ng special assistant. Hayaan mo siyang tumayo dyan kung gusto niya. Wala ka bang awa? Naawa ka na sa 3 oras na pagkababad sa ulan. Ako, sa kasal, inamak ako ng daan-daan, tinawag na hampas lupa. Pinilit akong lumuhod ng magulang niya para mangutang. Nanonood lang siya. Nandoon din ako sa kasal nung araw na yon. Totoo lang, nang makita kitang mag-isa sa entablado. At pinagkakaisahan ka ng lahat, naawa talaga ako sa'yo. Pero kahit kailan, hindi kayo muko. Doon ko agad nasabi sa sarili ko, may kakaiba sa lalaking ito. Pero, bakit ka nandoon sa kasal noon? May malayo akong pinsan na kamag-anak ng bruhang si Jiang Yu. Pinilit akong makisama para manood. Noong una, talagang ayaw ko. Ngayon, masasabi kong tama ang desisyon ko pumunta. Bakit mo naman nasabi tama? Nasaksihan ko ang magandang palabas. Pero hindi kita pinagtatawanan. Nakita ko kung paano kahit nasa pinakamababang kalagayan ka. Hindi mo binitawan ang prinsipyo mo at dangal. Yung prinsipyong yun, mas mahalaga pa sa salapi. Sabi mo may bookshop ka, kumusta naman ang negosyo? Maayos lang, sapat para may makain. Hindi ko kailangan ng malaking pera. Mas gusto ko ang tahimik na buhay. Ibang-iba ka talaga kay Jiang Yu. Saan naman kami magkaiba? Lagi niyang hinahangad yung mga bagay na wala sa kanya. Mukhang kontento ka na sa kung anong meron ka. Ang pagiging kontento ay hindi dahil marami kang pag-aari. Kundi dahil alam mo kung ano talaga ang gusto mo. Hello, magandang araw. May appointment po ba kayo? Anong appointment ka diyan? Papuntahin mo dito yung batang amo nyo. Ngayon din, 3 araw nang umulan, umiyak ang anak ko sa labas ng kumpanya niya. Ni hindi man lang siya nagpakita. Anong klaseng lalaki siya? Ma, tama na yan, umuwi na tayo. Huwag mo akong pigilan. Ngayon na to, ipapahiya ko siya sa harap ng lahat ng tao dito. Ngayong mayaman na si Luchen, akala mo kung sino na siya kung makalimot. 3 taon kong sinamahan ang anak mo. Ibinigay ang pinakamagandang panahon niya. Tapos ngayon, simpleng pagkikita lang ipagkakait pa niya. MRS Jiang, ito ang headquarters ng Prime Water Holdings. Kung mag-iskandalo kayo, ipapatawag ko ang security para palayasin kayo. Subukan mo lang akong galawin. Ako ang tunay na ina ng ex-girlfriend ng batang amo. Ikaw ay empleyado lang. Sino ka ba para magmalaki sa harap ko? May ipinapaabot na mensahe ang batang amo. Noong kasal, pinahiya mo ang batang amo sa harap ng lahat para lumuhod at mangutang. Naisip mo ba talaga na siya ang iyong manugang? Sabi mo noon, kapag naibigay ang 2 milyong piso, tuloy ang kasal. Kapag hindi, magpaalam na kayo sa isa't isa. Narinig ng lahat ng bisita ang mga salitang yan. Ngayong yumaman na ang batang amo, nagpapakilala kayo bilang kamag-anak. Sa tingin mo, dapat ba siyang makipagkita sa'yo? Aano kasi, nadala lang ako ng galit noon. Nadala man ng galit, salita pa rin yan, MRS Jiang. Payo ko, umalis na kayo ng tahimik. Kung manggugulo pa kayo, hindi ang Prime Water ang mapapahiya, kundi ikaw mismo. Nilabas na sa dyaryo.
Isang pampublikong paghingi ng tawad ang pamilya Jiang. Kay Lu Chen, ang tagapagmana ng Prime Water Holdings. Kalahating pahina ang laki. Kalahating pahina. Ibig sabihin nakita to ng buong syudad. Akala mo ba walang makakaalam kung hindi ilalabas sa diaryo? Noong kasal, dose-dose ng tao mula sa business circle ng syudad ang pumunta. Matagal nang kumalat ang kahihiyan ng pamilya Jiang. Kung hindi tayo magsusorry, lalo tayong hindi makakapagpakita sa iba. Dad, patingin nga. Kulang pa itong apology letter na ito. Sinasabi lang na nang singil tayo ng sobra. Pero hindi binanggit na pinilit natin siyang lumuhod sa kasal. Nagsorry na tayo tungkol sa pagpapaluhod sa kanya. Gaano pa ba dapat kadetalye yan? Dad, ang mga ginawa natin sa kanya noong araw na yon, hindi sapat na maikulong sa salitang ng singil ng sobra. Pinahiya natin siya at nyurakan sa harap ng daan-daang tao. Mababaw ang apology na ito. Hindi ito taos-pusong paghingi ng tawad. Taos-pusong sorry. Si Lu Chen, nasa tuktok na ngayon. Kahit anong klaseng sorry ang gawin natin, hindi niya yan makikita. Kung makita man niya o hindi, wala siya doon. Ang malinaw na pag-amin. Trabaho natin yan. Hindi ito ang tamang pagsosorry. Ako na mismo ang pupunta sa kanya para mag-sorry ng personal. Lu Chen, alam kong ayaw mo akong makita. Magsasalita lang ako saglit. Ang una, hindi ito para sa mga magulang ko. Para sa akin to. Noong araw ng kasal, hindi ako bumalik sa'yo. Yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. Wala na ba? Meron pa. Lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin noon. Ngayon ko lang lubos na naalala. Gusto kong makita ang Northern Lights noon. Nag-overtime ka ng 2 buwan para lang sa tiket papuntang Finland. Sinabi kong ayaw ko na sumiksik sa lalaki. Ginamit mo lahat ng ipon sa down payment ng kondo. At nakapangalan pa sa akin. Inakala ko dati na normal lang ang lahat ng to. Ngayon ko lang napagtanto. Walang bagay na basta-basta na lang dumarating. May pangatlo ka pa ba? Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman mo. Yung taong nanakit sa'yo sa kasal na yun, alam niyang nagkamali siya. Bibit-bitin niya ang aral na ito habang buhay. Janyo, natatandaan ko lahat ng sinabi mo. Pero natatandaan mo ba ang isang sinabi ko noong araw ng kasal? Alin? Sabi ko, mahirap ako pero mayroon akong delikadesa. Anong isinagot mo noon? Sabi mo, tumigil ka sa kapatid mo ang kanyang pamabasa sa'yo. Sa paningin mo, ang delikadesa ko ay pride lang. Sa oras na kailangan ko ng isang patas na salita mula sa'yo, pinili mo ang pera noon. Ngayon, nasa panig ko na ang pera. At hindi ko na naman. Sa tingin mo, paano ka maintindihan? Hindi ito tungkol sa pera. Pero sabihin mo sa akin, kung okay na pagpapawala. Na hindi kayang maglabas ng 2 milyong piso, 2 metro, nandito ka ba ngayon? Nakakaistorbo ba ako? Hindi. Bakit ka na rito? Sabi mo nag-overtime ka at hindi pa kumakain. Dinalhan kita ng merienda. Pero asikasuhin mo muna yung bagay na yan. Sa kotse kita hintayin. Ikaw si Sukinghe, di ba? Noong araw ng kasal, ikaw yung kausap niya sa tabi ng Binjiang River. Ako nga, Nandoon ka rin pala sa kasal noong araw na yon. hanggang dulo. Nakita ko siyang lumuhod. Kung paano ka nanood lang sa entablado ng walang pakialam. Nakita ko lahat. Kung ganoon, sino ka ba sa buhay niya ngayon para tumabi sa kanya? Sinumbatan mo na ba siya para sa akin? Kilala mo ba talaga siya? Hindi ko kailangan sa pagpapasa niya. Napakalinaw na ng mga sinabi niya sa'yo. Kung kilala ko ba siya o hindi, ang alam ko lang. Nag-overtime siya hanggang hating gabi para matapos ang unang proyekto. Kaya dinalhan ko siya ng pagkain. Pero ikaw, dati. Minsan, dinalhan mo ba siya ng kahit anong makakain sa gabi? Hindi. Ang pakialam mo lang ay kung kaya niyang ibigay ang mga hinihingi mo. Kaya huwag mo akong tanungin kung kilala ko siya o hindi. Baka hindi ko siya ganap na kilala. Pero alam ko kung paano magmalasakit ng totoo sa isang tao. Pumunta ka pala sa parking lot para hanapin siya noong araw na yon. Pero kahit ang tingin niya sa akin noon, napakalamig. Yue, magsasabi ako ng totoo. Huwag kang magagalit. Hinahabol mo siya ngayon, hindi dahil sa pagkatao niya, kundi dahil sa estado niya sa buhay ngayon. Mas alam mo yan kaysa sa iba. Inaamin ko, nung una kong malaman ang tungkol sa tunay niyang pagkatao, para akong natulala. Ang nasa isip ko, ano ba ang pinalampas ko? Pero hindi ko pinagsisisihan ang Prime Water. Binibini, ang pinagsisisihan ko ay ang ginawa ko sa kanya sa araw ng kasal. Kahit patotoo ang pinagsisisihan mo, may Sukinghe na siya sa tabi niya ngayon. Alam mo ba kung sino si Sukinghe? Nag-iisang anak ng Huamao, mas mayaman kay Lucien. At noong panahong nga lang wala siya, si Sukinghe ang nasa tabi. Alam ko, lahat tama. Sa 3 taon, wala akong nagawa. Siya, ilang araw pa lang kilala, nagawa na niya. Anong balak kong gawin? Ewan ko. Ngayon, nasa isang maliit na trading kumpanya ko. Hamak na clerk, sahod 4,000 sa isang buwan. Maghapon, nakatitig sa computer para mag-encode. Pag-uwi sa inupahan, nag-aaway pa ang mga magulang ko. Ito ang realidad ng buhay ko. Habang siya, nandyan si Sukinghe, napakabait at maalaga. Mabuti ang pamilya niya, mas maganda pa sa akin. Bakit siya babalik? Pero hindi ako makontento. Hindi dahil sa pera niya ang pinanghihinayangan ko. Ginugol ko ang 3 taon para patunayang wala akong kwenta. Gusto kong patunayang hindi. Batang Apo, yung proyekto sa lumang pabrika, 3 taon ng tingga. Mahigit 10 pamilya ng squatter ang matigas ang ulo dun. Ilang kumpanya na ang sumuko riyan. Kababalik mo pa lang. Napakahirap na agad ng proyektong hinawakan mo. Paano kung pumalpak? Wala akong karanasan sa negosyo, di ko alam ang proseso ng kumpanya. Wala talaga akong alam sa construction materials. Inaamin ko lahat ng pinag-aalalan nyo. Kung alam niyo naman pala, bakit mo pa pinipili? Dahil ang karanasan, hindi yan hinihintay, ginagawa yan. Noong nagtatrabaho ako sa labas, ang tanging aral na natutunan ko, kung di mo susubukan, hindi ka talaga matututo. Chen, anong plano mo sa mga matitigas na ulong yan? Pupuntahan ko isa-isa. Walang kasamang assistant. 20 taon akong nasa ilalim. Alam ko takot ng tao. Noong mga naunang kumpanya, nagpadala ng mga negotiator. Pagbigaw, pinutulan ng tubig at kuryente. Natural lang na lumaban ng tao. Hindi ako gagawa ng gano'n ng kalokohan.
Aba, ito ba yung sikat na batang apo ng Premi Water? Balita ko, 3 taon kang naging asong ulol ng mga Jiang, nag-ipon ng sweldo, para ibili sila ng bahay at kotse. Tapos pinalayas ka sa sarili mong kasal. Pinalayas? Nabalitaan ko sa pamilya Jiang. Humingi sila ng 2 milyong piso pababa ng sasakyan. Wala siyang may labas. Mantik lumuhod. Ang tagapagmana, muntik. Katawanan sa buong syudad. Isang taon katawanan ng mga ilisita yan. Zuhao, ingatan mo ang bibig mo. Pagkakaibigan ang pinunta natin dito, hindi ang manggulo. King Chia, para sa ikabubuti mo ito. Ikaw ang prinsesa ng Huamao. Pero nakikisama ka sa isang palaboy na 20 taon sa kalye na nagpapanggap na tagapagmana. Di ka ba natatakot mahila pababa ang estado mo? Ginoong Zhu, parang may malaki kang. Bakit? Bawal bang magsabi ng totoo? Oh, pwede. Pero linawin natin ang isang bagay. 20 taon akong nabuhay sa ilalim, nabuhay ako gamit ang sarili kong pawis. Ikaw, kung wala ang Zhu Realty, ilang araw kang mabubuhay mag-isa. Sinasabi mong naging tuta ako ng pamilya Jiang. Inaamin ko. Pero nasaan na ang mga Jiang ngayon? Lubog sa pagkabangkarote. Lumipat sa eskinita sa hilaga ng syudad. Tinatawanan mo akong nakahiya. Pero yung mga humiya sa akin, tinapaktapakan ko na sila. Ikaw, anong may pagmamalaki mo? Bukod sa pagbubuhay mayaman gamit ang pera ng tatay mo, may nagawa ka na bang kahit isang bagay na maayos? Isang palaboy na 20 taon sa labas. Isang anak sa labas. Hinamak niya ako sa harap ng maami. Kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa niya. Anong plano mo sa kanya? Hindi ba kinuha niya yung renovation project sa mga pabila? Magbibigay na para sa mga supplier ng materyales sa konstruksyon. May kamag-anak akong may negosyo. Ibibigay natin sa mababang presyo. Papalitan natin na mumurahin sa pangalawa. Kapag nagkaproblema sa kalidad ng gawa, lahat ng sisi babagsak kay Lo Chen. Ang lupit ng plano na yan. Pero sabi niya sa shareholders meeting, siya ang mag-iimbestiga sa lahat. Yung kumpanya ng tiyuhin ko, hindi kilala sa industriya. Hindi miyembro ng pamilya Zhao ang may-ari. Lahat ng dokumento ay lehitimo, pati delivery receipts. Eksperto sa peking dokumento ang gagamitin. Zhao, maliit lang po ang kumpanya ko. Kung makukuha ko ang proyekto ng Prime Water Holdings ngayon, magiging mas madali na ang negosyo ko pagkatapos nito. Pero ang panganib, ako ang sasalo ng panganib. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Magpresyo ka ng 12%, mas mababa kaysa sa average ng merkado. Bagong proyekto, gusto patunayan. Panalo sa presyo, hindi palalampasin. Kung ako sa'yo, mag-ingat ka kay Zuhao. Kilala siya sa industriya sa pagiging makitid ang utak at mapagiganti. Pinahiya mo siya ngayon sa harap ng maraming tao. Hahanap at hahanap yun ng pagkakataong makaganti. Paano siya gaganti? Malamang sa proyekto mo siya unang tatargetin. Malapit na ang bidding para sa supply ng materyales sa lumang pabrika, di ba? Maraming koneksyon ang pamilya sa industriya ng konstruksyon. Kapag nagtanim siya ng espiya sa mga supplier, hindi mo agad mahuli yun. Siya sa atin natin ang lahat ng supplier. May-ari, shareholders, supply, tax. Sigurado. Kailangan ng oras ang maraming tao para sa ganyang investigasyon. At saka, may mga taong napakalalim magtago ng koneksyon nila. Walang koneksyon sa kanila ang may-ari. Kaya wala kang mahahanap. Kung hindi, tingnan ang produkto. Sa unang batch pa lang ng delivery, ako mismo ang mag-inspeksyon. Bawat batch ay susurin. Kapag may nakitang depekto sa kalidad, terminado agad ang kontrata. Dodoble o triple ang trabaho mo niyan. Mas gugustuhin kong magtrabaho ng 10 beses kaysa maloko. Jiang Yu, itong report noong nakaraang buwan. 3 mali na naman ang ginawa mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Dapat pare-pareho ang format ng TEDSA at tugma ang numero sa salita. Sinasadya mo ba akong inaasar? Ni-recheck ko na ito. Sinunod ko na itong format ng PESA sa huling sinabi mong pamantayan. Sa pamantayang sinabi ko. Kailan ko sinabi ang pamantayang iyan? Huwag mong isisi sa akin ang sarili mong pagkakamali. Ha? Itukoy mo ang dokumento. Remarks sa pahina 3. Sinunod ko yon. Kung may mali man, sabihin mo sa akin at babaguhin ko. Ha? Magsalita ka na sa sasabihin mo ako ng sabu. Meron ba? Sinasabi ko sa'yo, Jiang Yu, huwag mong akalain na hindi ko alam kung ano ka dati. Usap-usapan ka ng buong opisina. Dati kang prinsesa ng Jiang Group, di ba? Sa mismong kasal mo, pinilit mong lumuhod ang hampas lupang yon. Tapos ang hampas lupang yon pala ay ang tagapagmana ng Prime Water Holdings. Agad kayong pinabagsak ng pamilya mo. Bakit? Tumahimik ka na. Angas mo sa kasal, may 2 metro pang bridal landing fee. Yan ba? Galing sa bibig ng bruha mong mama o sa'yo? Galing sa mama ko. Pero hindi mo rin siya pinigilan, di ba? Balita ko sumama ka pa sa mama mo. Para paluhurin ang lalaking iyon. Ngayon, heto na. Isa ka na lang hamak na clerk na may 20,000 na sahod. Anong tawag dito? Karma. Xiao Lin. Oras ng trabaho. Huwag idamay ang personal. Jiang Yu, magtungo ka sa opisina ko. Jiang Yu, hindi tungkol sa report ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Mababago ang report, pero may bagay na hindi na. Manager, totoo po ang mga sinabi ni Shaolin. Totoo pong may nagawa akong hindi maganda sa kasal na yon. Alam kong totoo, noong sinusubukan kitang ihir, nagsaliksik ako. Prinsesa, dating kasingkahan ng tagapagmana ng Prime Water. Usap-usapan sa business circle ng buong syudad. Paano ko hindi malalaman? Bakit ninyo pa po ako tinanggap? Dahil sa tingin ko, ang isang taong nahulog mula sa taas. At kayang lulukin ang kahit para magtrabaho bilang hamak na clerk. Gusto niyang magsimula muli. Binibigyan kita ng pagkakataon. Salamat to. Huwag kang magpasalamat agad. Kaya kitang bigyan ng pagkakataon. Ngunit hindi charity ang kumpanya nito. Si Xiaolin, madaldal ang bibig, pero magaling sa trabaho. Sinabi niya mali ang 3 bagay sa report mo. Totoo ba? Opo, yung 2 po, hindi ko sinasadya. Yung isa, hindi ko po talaga lubos na naintindihan ang forma. Di problema mo pa rin yun. Jiang Yu, sa mundo ng korporasyon, walang lugar ang luha. Kahit gaano kasaklap ang nakaraan mo, kung hindi tama trabaho mo,
Huwag magtaka kung apak-apakan ka. Naiintindihan? Naiintindihan. Bago ako. Isa pa, gusto kong ipaalala sa'yo. Ang kumpanya natin, ang Hongyuan Group ay isang subsidiary ng mga supplier ng Opisya. Kahit napakaliit na account lang ito. Pero kung hayaan mo maapektuhan ang trabaho mo ng personal mong emosyon, palalayasin kita dito sa oras na to. Tinitiyak ng manager na hindi ko papayagan ang personal na emosyon ay nakakaapekto sa aking trabaho. Bakit sobrang late mo ngayon? Overtime. Tatlong mali yung report. Inulit ko kasi lahat. Ano bang magandang mapapala mo sa basurang trabahong yan? Isang buwan ng sweldo na 4,000. Kahit isang bahagi ng iyong nakaraang bag. Ba't di mo subukang hanapin yung mga dating kaibigan ng daddy mo? Tingnan natin kung mabibigyan kanila ng disenteng trabaho. Lumang kaibigan ng aking ama. Sino pa ang sumasagot sa aming telepono ngayon? Inay, ang pamilya Jiang natin, hindi na yan ang dating pamilya Jiang. Walang tutulong sa atin. Ang sarili ko lang ang maasahan ko ngayon. Kontento ka na talagang kumita ng 4,000 pesos kada buwan? Dati, ikaw yung babaeng papakasalan na sana ng isang mayamang pamilya. Ma, pwede bang wag na nating ibalik ang nakaraan? Lahat ng meron ako noon, galing lahat yun kay Luchen. Bahay, kots, bag, alahas. May isa ba dyan na pinaghirapan ko? Ngayong ayaw na niyang ibigay. Dapat lang na magsimula ako sa wala. Anak, bakit ka ba ganyan? Bakit para kang nagtatrader? Ang yaman-yaman ni Luchen, anong masama kung bigyan kanya ng konti? Kahit gaano pa siya kayaman, pera niya yun. Wala na akong kinalaman sa kanya. Bakit niya pa ako bibigyan? Ma, kanina sa opisina, ipinahiya ako ng katrabaho ko sa harap ng lahat. Sa harap mismo ng buong opisina, sinabi niya, na pinilit ko raw lumuhod si Luchen sa kasal namin. Nakarma na raw to ngayon. Wala akong naisagot na kahit isang salita. Kasi lahat na sinabi niya, totoo. Doon ko lang na-realize kung gaano kagapal ang pamilya Jiang namin noon. Hindi lang kay Luchen, kundi sa lahat ng tao. Noong huling punta nyo rito, kung ano-ano ang masasakit na salita na sinabi ko. Pero nang pinag-isipan ko, iba kayo sa mga naunang developer na pumunta rito. Talagang may pinagkaiba. Master Zhu, noong nakaraan nabanggit niyong 35 taon kayo sa planta. Binalikan ko ang records. Kayo yung na-champion noong 86. Sa Citywide Technical Skills Competition. Yung mga naging apprentice niyo. Kalaunan ay naging mga workshop supervisor. Hala, sinipat mo talaga yung mga yun? Nangako akong itatayo ang museo ng kasaysayan ng planta. Hindi pwedeng puro salita lang. Yung mga litrato, sertipiko at inyo, magiging bahagi yan ng exhibit. Ang kasaysayan ng lupang ito. Hindi mo sa iba. Xiao Lu naman. Tumagos talaga sa puso na matandang ito ang mga sinabi mo. Ang ipinagmamalaki niya ay mga dekada sa planta. Parang nabuhusan na malamig na tubig. Lagi niyang iniisip na nasayang lang ang buong buhay niya. Paano naman nasayang? Kung wala ang pundasyong binuo ng henerasyon nyo, wala rin namang halaga ang lupang ito sa pagpapaunlad ngayon. Negosyante ako pero alam ko ang kaibahan. Nang kung ano ang dapat pangalagaan. Xiaolu, mas may kabuluhan pa ang mga sinabi mo ngayon. Aysa sa dagdag na 200,000. Totoo yan. Noong may mga naunang developer na pumunta para makipag-usap. Puro ayon sa patakaran, ito ang standard compensation, ang sinasabi. Ikaw lang ang nakinig bago nagsalita. Bago mo ako kinausap. Ganyan talaga yang si Master Zhu. Sa mga umaapi sa kanya, ni isang dali, hindi yan urong. Pero sa mga marunong makinig, ubod siya ng bait. Sige, pumapayag na ako sa relokasyon. Pero may isa akong hiling. Kapag natayo ng museo, gusto ko, ako ang pinakaunang bibisita. CJ, Master Zhu. Ang natitira na lang ay si Liu Daqiang. Ikaw na naman, sabi mo noong nakaraan, gusto mo lang makipagkwentuhan. Tapos na ang kwentuhan noong isang araw. Anong kailangan mo ngayon? Nabanggit ninyo ang sakit ng asawa nyo. Nakipag-ugnayan ako sa pribadong ospital. Kung papayag kayo, bukas na bukas din ay maaari na natin ipasok si Aling. Sagot ko ang lahat ng gastusin. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo kami binibiro. Nakausap ko na ang doktor. Susunduin kayo ng sasakyan bukas ng alas 9 ng umaga. Mas mahalaga ang gamutan. Salamat. Maraming salamat talaga. Sandali, bakit mo kami tinutulungan? Hindi naman tayo magkakilala. Isa kang developer, bakit mo sasagutin ang gastusin ko sa ospital? Dahil nagkasakit din ako noon. 15 taong gulang ako noon. Nagkasakit ako ng 40 degree lagnat. Pinagbawalan akong magpahinga. Tiniis ko ng 3 araw. Ang palihim na bumili ng gamot pampababa ng lagnat para sa akin. Wala siyang kaugnayan sa akin, pero hindi niya matiis ang nakita niya. Ano pong nangyari kay Aling pagkatapos? Sinubukan ko siyang hanapin, pero wala na siya sa kalendaryang iyon. Hindi ko na siya nakita. Kaya ngayong may kakayahan akong tumulong sa iba. Ginagawa ko ito ng walang kapalit. Alam ko ang pakiramdam ng kawalan. Kung magagamot talaga ang asawa ko, ako mismo ang unang pipirma sa kasunduan sa paglipa. Nakalipat na ang mga residente. Nakuha na ni Luchen ang pirma ng lahat ng pugad ng pagtutol. 12 pamilya, lahat ay pumirma na ng kasunduan sa paglipa. Paging ang pinakamahirap kausap na si Liu Daqiang, ay napapayag niya. Paano niya iyon nagawa? 3 taon silang niligawan ng iba. Pero puro bigo, tumulong siya mula sa sarili niyang bulsa. Siya ang sumagot ng gastusin sa ospital ng asawa ni Liu Daqiang. Pinaamo ang mga tao gamit ang pera. Mabisang lumang paan. Papasok na sa bidding ang proyekto. Handa na ba ang lahat sa panig mo? Handa na, Zhao Xiao, ang Hongsheng Building Materials ni Wang Defu. Nakapasa na sa unang round ng qualification review. Ang kanilang quotation ay 12% na mas mababa kaysa sa market average. Pangalawa sila sa lahat ng nagbibid. Zhao Xiao, mahigpit talaga ang investigasyon ng Primary Water. Kailangan nila ang upstream. Sertipiko at quality reports. Ang sourcing channels na maliit kong kumpanya ay puro mga mumunting steel mill.
Walang ni isang formal na dokumentasyon. Kung wala, gumawa kayo ng peke. Humanap ng kumpanyang dalubhasa sa peking dokumento. Siguraduhin parang totoo. Naimbestigahan ko na, kahit na napakaingat ni Lucien. Peke ang mga dokumento. Wala siyang mahahanap na butas. Pero paano kung, walang paano kung. Ako na ang bahala sa peke. Sundin mo lang sasabihin ko pagkatapos manalo. Gumamit ng lehitimong materyales sa unang delivery. Haluan ng substandard sa pangalawang batch. Hati tayo 50 tandang bawas 50. Zhao Hao, paano kung mabuking ang kalokohang to? Siguradong tapos ang kumpanya ni Wang Defu. Miss, halos kumpleto na ang background check sa Hongsheng. Si Wang Defu ang legal rep 8 taon sa negosyo. Katamtaman lang ang kita. Pero noong nakaraang taon, mas mabiging mga sekreto. Sumali sa malalaking proyekto, laging talo. Pero ngayon, Hindi sila ang dokumentos last. 3 maliliit na pagawaan ng bakal ang suppliers. 2 ay rehistrado lang last year. Supply chain. Hindi kayang suportahan ang dami ng proyekto. At yung presyong binigay niya, 12% na mas mababa kumpara sa average na merkado. Lugi siya ng 200 yuan per tonelada. Ang magbid ng palugi. Maaaring tanga siya o may tinatagong milagro. May isa pang detalye. May malayong kamag-anak ang pamilya Ding. Executive sa Zhao Real Estate. Ilang bises nang naugnay. Kung hindi natin partikular na inimbestigahan ang family tree ng mga Ding, hindi talaga natin ito madiskubre. The real estate. Zhou Hao. Hindi sigurado na si Zhao Hao ang nasa likod. Pero ang linyang ebidensya ay naturo sa pamilya Zhao. Ayusin mo ang mga dokumentong yan. Ibibigay ko kay Lucien. Bantayan ang Hongsheng Building Materials. Sa oras na manalo sila sa bid at magsimulang mag-supply, sabihan mo ako agad. Zhou Hao. Siya na nga talaga. Itong si Zhao Hao na to, siya ang nag-isang anak ni Zhao Gumin, ang may-ari ng Zhao Real Estate. Kilalang kilala sa industriya na may kapikon, yan lalaking yan. Hiniya mo siya sa party na yon. Hindi na nakakagulat na gaganti siya. Ang gumanti siya sa akin, wala akong problema doon. Dapat sa akin niya lang sana dinala. Pero dinamay niya ang construction materials ng proyekto. Ginagawa niyang personal na labadan ng galit niya ang reputasyon ng Hongya. Bating ama, ang hawak nating ebidensya ngayon. Kaya lang patunayan na may mali sa Hongsheng Building Materials. Pero yung direktang ebidensyang nag-ugnay kay Zhao Hao, kulang pa. Kung isisiwalat natin ito ngayon, kakalas agad si Zhao Hao at magmumukhang malinis. Ituturo na lang niya lahat ng sisi kay Wang Defu. Kung ganoon, huwag muna tayong magpapakita ng anumang senyales. Saan yugtol na ba kayo ng Hongsheng Building Materials? 2 rounds na ang nakalipas. Nasa huling round. Pumangalawa sa ranking. Kailangan alisin sa huling round. Napakalaki ng sansa nilang manalo sa bid. At Chen, anong plano mong gawin? Napakadaling tanggalin na lang ang Hongsheng. Pero sa susunod, gagamit na naman si Zhao Hao ng ibang shell company para makalusot. Huwag muna natin siyang tanggalin. Hayaan natin manalo siya sa bidding. Pinakapilo. Balak niyang magpuslit ng mababang kalidad sa ikalawang delivery, di ba? Kaya pagbigyan natin. Sa unang delivery, normal inspection lang tayo. Para mag-relax siya at bago ipasok yung ikalawang batch ng materyales. Magdadala ako ng third-party quality inspection team para sa biglang pagsusuri. Mahuhuli sila sa akto at ipukumpis kaagad ang ebidensya. Sa puntong yun, hindi lang ang prime water materials ang ladlad. Pati si Zhou Hao, hindi makakapo. Ang risky ng planong, to kasi kailangan muna natin silang palabasin na panalo. Kung pumalya sa ikalawang batch, kakainin ng bulok ang pundasyon ng proyekto. Kaya pagkatapos ng unang delivery, magtatalaga ako ng tauhan. Para bantayan ang bodega prime water materials. Sa oras na mag-umpisa silang mag-load ng mga substandard na bakal, ako agad ang unang makakaalam. Lucien, itong sulat, malamang hindi mo nababasahin. Pero gusto ko pa ring isulat, kasi may mga bagay. Akong kailangang ilabas na ang tagal ko ng kinikimkim, noong ang araw ng kasal. Nang umakyat si mama sa stage at sinabutahi ang seremonya, nagkaroon ako ng pagkakataong pigilan siya. At nang pinaluhot ka ni papa, nagkaroon akong manindigan para sa'yo. Sinasayang ko lang, hindi sa hindi ko kaya, kundi sa takot ako. Takot akong sumuway sa magulang ko. Kaya pinili kong tumabi sa kanila, at pinanood na lang kitang apihin ng lahat. Sa sandaling yun, isa akong duwag. Lahat ng kabutihan mo, ngayon ko naalala. Noong nag-overtime ka para lang maibili ako ng regalo, akala ko normal lang yun. Inilagay mo bahay at kot sa akin. Inakala kong kapatan ko yun. Noong ginastos mo ang lahat para sa kasal, ang nasa isip ko pa, bakit di mo padagdagan? Akala ko, ginagawa mo yun para makabawi. Ngayon ko lang napagtanto. Hindi ikaw. Hindi na kita hihilinging patawarin. Ang tanging hiling ko, mula ngayon, sana maging maayos ang lahat para sa'yo. Walang nakalagay na sender o kahit anong departamento. Ang nakasulat lang ay para kay Lucien. Grabe, sa panahon ngayon, may gumagamit pa ng sulat kamay? May natanggap na sulat kamay si Special Assistant ngayon. Ang nakalagay lang ay para kay Lucien. Walang sender. At walang departamento. Hindi ko alam kung prank lang to. Akin na nga ang sulat kamay na yan. Tingnan ko. Senyorito, may natanggap na sulat kamay ang mailroom. Nakapangalan sa inyo ang tatanggap, pero walang sender sa sobre. Pero sa tingin ko, beses sa sulat kamay, galing ito kay Jiangyo. Buksan mo at basahin mo para sa akin. Senyorito, Lucien, malamang hindi mo babasahin ang sulat na ito, pero kailangan ko pa rin isulat. Hindi dahil may gusto akong ayusin pa, kundi dahil... Itago mo na ang sulat at i-archive. Senyorito, kailangan po ba ng tugon? Pagkatapos ng komprehensibong pagsusuri, ang supply ng materials para sa Old Factory Renovation Project. Ang nanalong bidder ay ang Hongsheng Building Materials Co.
LTE. Salamat sa tiwala ng Prime Water Holdings. Sisiguraduhin ng Hongsheng ang dekalidad at on-time na paghahatid. Hindi namin sisirain ang tiwala ng inyong kumpanya. Boss Wang, gusto kong bigyan ka ng babala. Dahil pumirma na ang Prime Water, simula na ang partnership natin. Ako na to, isa lang ang hinihingi ko sa mga katuwang. Ito pa rin ang sinabi. Kung anong pamantayan ang nasa kontrata. Kahit 1 milimetro lang ang kulang, hindi pwede. Siyempre naman, Senyorito Lu, wala kayong dapat ipag-alala. Hindi man kalakihan ang Hongsheng, pero ang integridad sa negosyo. Yan ang pundasyon ng pagnenegosyo ko. Buti naman. Sa unang batch ng pagdating ng kalakal, ako mismo ang mag-inspeksyon, may kasama akong tao. Sundan mo lang ang kontrata. Kapag bumagsak sa inspeksyon, kanselado agad ang kontrata. At ang Hongsheng ay ililista sa permanenteng blacklist ng Prime Water. Malinaw ba yan, Boss Wang? Malinaw na malinaw. Sir, tingnan mo itsura niya, di yan mandadaya. Tama. Para sa unang delivery, gagamit yan ng top tier na materyales. Pag nakampante na tayo, saka yan maghahalo ng basura sa susunod na delivery. Kaya sa unang batch, standard random check lang para panatag ang loob niya. Nakaready na ba ang mga mababantay? Nakaredy na sa katapat na residential building ng bodega ng Hongsheng. Nakarenta kami ng unit, 24 taghahati 7 na nakaduty ang mga tao natin doon. Ang galing mo, Wang Defu. Pirmado na kontrata, ibigay ayon sa specs. Hayaan silang mag-random check, tapat kang negosyante. Sa pangalawang delivery ka manira, sa sagning siyang Master Zhao, inilabutan ako sa sinabing yun ni Lu Chen. Sabi niya, siya mismo ang mangunguna sa pag-inspeksyon ng unang padala. Sabi, kahit ang mali, di tatanggapin. Pero yung aura niya, talagang nakakapanindig balahibo. Bakit ka ba takot? Sa unang delivery, ibigay mo na ang pinakamataas na kalidad. Kahit pa siya ang mag-inspeksyon, wala siyang makikitang butas. Pagkatapos ng unang batch, may oras pa bang mag-check? Isa siyang tagapagmana, hindi isang hamak na QC inspector. Tama si Kaizi. Puro salita lang naman, yang si Lu Chen. Totoo, walang alam sa politika, galing sa kung saan. Kunti lang tauhan, sundin mo lang schedule. Huwag mong planingin ang sarili mo. Sige, sa unang delivery, gagamit ako ng magandang materyales. Sa ikalawang delivery naman, susundin ko ang anong Master Zhao. Bababaan ko ng isang grado ang bakal, at maghahalo ako ng murahing semento. Hatiin natin sobra. Sa'yo na lahat ng kita. Mas mahalaga sa akin ang resulta. Pag nagka-aberya sa proyektong yun, hindi na magtatagal si Lu Chen sa Prime Water. Zhao Hao, naisip mo na ba? Paano kung mahuli tayo? Kung mahuli man, problema na yun ni Wang Defu. Wala na itong kinalaman sa akin. Zhao Hao, sa kanya nakapangalan ang kumpanya. Siya pumirma, siya rin nagpasok ng peke. Mula simula hanggang dulo, hindi ako sumulpot kahit kailan. Boss Lu, nandito na ang unang batch. Lahat kumpleto ayon sa kontrata. Rebar, semento, buhangin at graba. May quality report, pwedeng i-random check. Kailangan talaga ang random check. Boss Wang, sana huwag kang ma-offend. Sinusunod lang ang patakaran para sa lahat. Hindi ako na-offend. Boss Lu, napakametikuloso mo sa trabaho. Hanga nga ako sa'yo, hindi pa sapat yon? Boss, lumabas na ang resulta ng sampling. Yung yield strength ng rebar. At tensile strength pasado lahat. Ang batch number ng semento. At yung oras ng patigas, pasok din lahat sa standard range. Walang problema sa unang batch. Salamat sa pagod, Boss Wang. Pasado ang unang batch. Susundin natin ang kontrata sa susunod. Pero linawin ko lang ng maga. Bawat batch na papasok ay dadaan sa random check. Napasado ngayon, hindi ibig sabihin pasado bukas. Sana malinaw sa iyo yan. Malinaw. Relax ka lang, Boss Lu. Premi Water, hindi kami nagpapangga. Naka-random check na si Boss Zhao. Siya mismo ang nagdala ng mga tao niya. Sobra kadetalyado kung mag-check. Pero gaya ng sabi mo, unang batch, primera klaseng materyales, walang diferensya. Naka-random check na si Boss Zhao. Siya mismo ang nagdala ng mga tao niya. Sobra kadetalyado kung mag-check. Pero gaya ng sabi mo, unang batch pasado, walang diferensya. Pagdating ng pangalawang batch, susundin natin ang plano. Lao Li, gising. May gumagalaw. Anong meron? May isang truck na pumasok sa bodega. Kakaiba, Prime Water hindi nagde-deliver ng umaga. Kailangan pang hating gabi pumasok. Mali itong bakal. Yung bakal sa unang batch. Lahat may factory number plate at batch number mula sa steel mill. Itong bakal na to, walang number plate. Picturan ko na to. Laka, mukha, bakal, kunan lahat. Dito ka lang magbantay. Bababa ako at ikot sa likod ng bodega para tingnan. May butas ang bakod doon. Kita ko ang loob ng bodega. Kumpirmado, dalawang klase. Maganda sa harap, reject sa likod. Plano nilang haluin ang supply. Kopya, Boss Lu. Lahat kuha sa video. Ito ang footage sa Prime Water Holdings warehouse, alas 2 na madaling araw. Walang kahit anong logo ang truck na to. Yung bakal sa loob, walang factory seal at halatang may kalawang na. Sobrang layo ng quality sa unang delivery nila. Niron namin ang plaka ng truck, nakarehistro sa isang shipping company na sa Adona. Hindi na matrace ang tunay na may-ari, pero nakuha namin ng malinaw ang mukha ng driver. Kung kailangan, pwede nating ipa-identify. Hindi na kailangan. Sapat na ang mga ebidensyang to. Kailan darating ang second batch sa site? Ayon sa kontrata, sa makalawa ng umaga, sabi ng taga Prime Water. Mas malaki second batch, kaya 2 araw ihanda. Malinaw na, ginamit nila yon para mag-ipon ng basurang bakal. Chen, plano mo bang hulihin sila sa mismong construction site? O arestuhin na natin sila ngayon? Masyadong madali para sa kanila kung arestuhin na lang basta.
Gusto kong si Wang Defu mismo. Ang personal na maghahatid ng mga basurang yan sa site. Sa mismong oras na binababa nila yan, doon natin ipapatest. Mahuhuli siya sa harap ng lahat, walang kawala. Sa ganung paraan, wala siyang magtatambi. At si Su Hao na nasa likod ng lahat ng to. Hindi rin makakapagkalas ng sarili niya. Miss Su, may ilang minuto ka ba? May kailangan ka sa akin. Sumulat ako ng liham para kay Lo Chen. Hindi ko alam kung natanggap niya o kung nabasa niya man lang. Hindi ako nandito para humingi ng tulong. Gusto ko lang malaman kung kumusta na siya ngayon. Okay naman siya. Maayos ang takbo ng proyekto. Lahat ng squatters pumayag ng lumipat. At pumasa sa quality test ang unang batch ng materyales. Mabuti naman. Yung mga sinabi mo sa parking lot dati, pinag-isipan ko ng matagal. Tama ka. 3 taon, hindi ko siya dinalhan ng pagkain kahit gabi. Kapag overtime, chat ko lang kung kailan regalo. Ni minsan, hindi ko naisip kung pagod ba siya o gutom. Sinasabi mo to sa akin para isipin kong nagbago ka na? Hindi. Gusto lang kitang pasalamatan. Salamat sa pagdayo para sa kanya noong panahong lugmok na lugmok siya. Noong kasal na yon, pinagkatawanan lang siya ng lahat. Ikaw lang ang nakakita na karapat dapat respetuhin ang prinsipyo niya. Nakatayo ako sa tabi niya noon, pero mas may nagawa ka pa. Estranghero ka lang. Jiang Yu, hindi kita kaaway. Pero hindi rin ako ang sasagip sa'yo. Buhay mo yan kung gusto mong magsimula ulit. Kung mapapatawad ka ni Lo Chen o hindi, desisyon niya na yon. Walang kinalaman ang dalawang bagay na to. Naiintindihan ko. Hindi ko inaasahan na patatawarin niya ako. Gusto ko lang tumigil na sa pagiging gago tulad ng dati. Batang Lu, yung secondary mesa, dumating ng eksakto sa kontrata. Malaki ang bulto kaya nagpadala ako ng 3 truck. Inarga yan ng maaga at pinadala agad. Salamat sa trabaho, Boss Wang. Simulan na ang random inspection. Sundin ang patakaran. Batang Lu, kukunin natin ng random ang rebar mula sa unang truck. Batang Lu, ang yield strength ng rebars ay 3 grado ang baba kaysa sa pamantayan ng kontrata. May malinaw na bakas ng kalawang at nawawala ang factory plates. Dekladong substandard. Impossible. Galing lahat sa lehitimong pabrika ang paninda ko. Baka sira lang ang testing equipment, baka pwedeng i-test ulit, nakakalibrete ang kagamitan. Basura talaga ang delivery na to. Boss Wang, ikaw mismo tumingin. Itong mga kalawang sa bakal. Ang lehitimong rebar. Dumaan na sa anti-rust bago lumabas ng pabrika. Di pwedeng ganito kalala. Boss Wang. Ang unang delivery, pinakamahusay na materyales. Isang test lang, pasado agad. Tapos ngayon sa secondary mesa, pinalitan mo ng bulok. Inisip mo bang unang delivery lang ang inspeksyonin ko? At magbubulag-bulagan na ako pagkatapos. Batang Lu, inosente ako. Itong kargamento. Galing sa bagong supplier. Niloko rin nila ako. Pagbalik ko, papapanagutin ko sila. Bagong supplier. Boss Wang, may ipapakita ako sa'yo. Sino ang kumuha ng video na to? Habang nagtitinda kayo, nasa kabilang building ang tropa ko. Buong recording. 2 container ng bakal sa warehouse mo. Magandang materyales sa harap ang inspection, pero bulok na stock sa likod. Boss Wang, hindi ito pagiging biktima. Sadya ang panloloko to. Lu Xiaoju. Aminin ko na, lahat ng to, si Zhao Hao ang nag-utos. Zhu Hao. Si Zhu Hao ng Zhu Realty. May ebidensya ka ba? Meron, na-record ko ang bawat pagkikita namin. Siya ang naghalo ng bulok sa secondary mesa. 50 tandang bawas 50 tayo. Sabi niya, kapag naulit ako ang sisisihin. At ako lang siya, hindi siya mahuhuli. Nasaan ang recording? Nasa cellphone ko. I-play ko na ngayon pa marinig ninyo. Aba, napakagaling mo talaga. Dad, paninira yan. Ni hindi ko nga ganun kaklose, yang si Wang Defu. Aning na recording na ang ibinigay sa akin ng lalaking si Wang Defu. Naka-record ang buong plano ni Zhao Hao Xiaoju na magpuslit ng bulok na materials sa proyekto ng Primary Water. Naipasa na ang mga recording sa korte bilang ebidensya. At isa pa, yung malayong kamag-anak ng asawa ni Wang Defu, isang executive sa Zhao Realty. Alam na rin namin ang koneksyon ninyong yan. Zhao Hao. Ginawa mo ang lahat ng panluloko sa Primary Water ng palihim. Alam mo ba kung sino si Lu Zhenhong? 20 taon na ang nakalipas. Ang dami na niyang tinapakan na kalaban. Ikaw na walang alam sa mundo. Hahamunin mo ang anak niya. Dad, si Lu Chen ang naunang manggulo sa akin. Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao sa party. Lubos akong nakahiya. Gusto kong turuan siya ng leksyon. Ginoong Zhao. Forma ng idinimanda ng Prime Water Holdings si Zhao Hao. Pandaraya sa negosyo at hindi patas na kompetisyon. Kung lalaban kayo sa kaso, ilalabas namin ang lahat ng ebidensya sa korte. Pero kung makikipag-areglo kayo, isa lang ang kondisyon. Anong kondisyon? Magsosorry si Zhao Hao sa publiko, sa diaryo. Ayan ang Prime Water Holdings, lahat ng iba. At si Zhao Hao mismo. 3 taon na hindi pwedeng sumali sa kahit anong negosyo. Ako, si Zhao Hao. Taos pusong paumanhin kay Ginoong Lu Chen ng Primary Water. Inutusan ko si Wang Defu na magpuslit ng bulok na materyales. Para sirain ang Primary Water. Masama at walang hiya ang ginawa ko. Buong puso ko itong pinagsisisihan.
Ipinapangako ko, mula ngayon ay mahigpit kong susundin ang etika sa negosyo. Hindi na ako gagawa ng anumang makakasira sa kapwa ko negosyante. At para sa personal na abalang naidulot ko kay Ginoong Lo Chen. Ngayon din ay humihingi ako ng tawad sa harap mo, Lu Xiaozhu. Patawad. Humihingi ka ng tawad hindi dahil sincero kang nagsisisi, kundi dahil nahuli ka. Kung hindi ka isinumbong ni Wang Defiu. Hanggang ngayon ay nagtatawanan ka pa rin sa likod ko. Kaya tinatanggap ko ang sorry mo, pero ikaw. Hindi kita pagkakatiwalaan kailanman. Lo Chen, maghintay ka lang. Maupo ka, Boss Lu. Ang lahat ng pinagkagawa ng walang kwenta kong anak. Investigado ko na ng mabuti. Ako, si Zhao Goming, 30 taon na nasa mundo ng negosyo. Hindi ako kailanman nandaya. Ngayon, bawal na ang Zhao. Ang may pagkukulang sa pamilya Lu. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinira ni Zhao Hao si Achen. Noon, pinahiya niya ito sa madla. Hindi na siya pinatulan ni Achen. Pero imbes na tumigil, nambodyak pa sa proyekto gamit ang mababang klaseng materials. Chairman Zhao, nakakapanindig balahibo ang kakitiran ng utak ng anak mo. Chairman Zhu, magpapakatotoo na ako ngayon. Ang pananadya sa akin ni Zhu Hao, kaya kong palampasin. Pero hindi niya ang materyales ng proyekto. Kapag nagka-aberya sa kalidad, ang magiging biktima ay ang mga ordinaryong tao na natitira doon sa building. Para lang makaganti sa akin mag-isa, pati mga inosenteng tao dinamay niya. Hindi ito kakitiran ng utak, pero malduman na itong ugali. Tama ka, Xiaozhu. Pag-uwi ko, mahigpit ko siyang disiplinahin. Sa loob ng 3 taon, hindi siya pwedeng humawak ng kahit na anong operasyon. Chairman Zhao, naniniwala ako sa iyo, pero hindi sa anak mo. Simula ngayon, lahat ng proyekto ng Prime Water. Bawal na ang Zhao Realty sa bidding. Ito na ang huling salita ko. Inatanggap ko. Salamat sa pagbibigay mo ng palugit, Boss Lu. Dad, yan si Zhu Hao, hindi yan basta-basta susuko. Parang sorry, pero may binabala. Di paghintayin natin. Basta't matatag ka lang. Walang makakapagpabagsak sa'yo, Boss Zhao. 3 taon akong pinagbawalan ng tatay. Ang negosyo ng Zhao, wala nang kinalaman sa Prime Water Holdings. Lahat ng ito, dahil kay Lo Chen. Alam na sa buong syudad ang nangyari sa'yo, Senyorito Zhao. Inapakan ka lang ng dukhang biglang yumaman. Ang sakit, di ba? Kaya nga nandito ako. Alam kong may 20 taon, kayong alitan ng pamilya Lu. Papatayan sa negosyo ang Prime Water, sa loob ng taon. Ang galit mo kay Lo Chen, hindi bababa sa galit ko. Kaaway ng kaaway ay kaibigan. Alam ninyo yan. Gusto mong gamitin ang kamay ko para durugin si Lo Chen. Hindi para gamitin ang kamay ninyo. Makikipag-alyansa ako sa inyo. Simula ako, pinili ni Lo Chen. Kaysa kahit na kanino. 20 taong naghirap. Hindi pera ang mahalaga, kundi ang mga magulang na ngayon lang yan nakilala. At si Su Qinghe, ang anak ni Su Jingyuan. Sa 2 taong, yan kayo magumpisa. Magugulatin si Lo Chen. Pag nagulo siya, magugulo rin ang Prime Water Holdings. Zhao Hao, mas walang awa ka sa tatay mo. Ang tatay mo nagsusori lang, pero ikaw, gusto mong damay ang pamilya. Walang kwenta ang style ni Dad. Noong kasal ni Lo Chen, daan-daang tao ang nagmura sa kanya, pero hindi siya yumuko. Hindi titinag ang taong yan, pero may kahinaan siya. Ang mga mahal niya sa buhay ang kanyang kahinaan. Naimbestigahan ko na lahat yan, pero may isa pa akong tao sa likod. 20 taong naghintay. Ito na yon. Ginoong yan. Siya si Zhao Hao, mula sa Zhao Real Estate. Kakagulpi lang sa kanila ni Lo Chen. Sobra ang galit ni Senyorito Zhao, at gusto niya makipagtulungan sa atin. Anak ka ni Zhao Goming, ang tatay mo. Noong nakikipagnegosyo pa kay Lu Zhenhong, may kaunting paninindigan pa. Hindi ko akalain na ang ipapanganak niyang anak. Papahiyain sa publiko at pilit na magsorry. Kilala ni Jian ang tatay? 20 taon na ang nakaraan. Ang pinakamalaking chaebol sa syudad, ang Prime Water Holdings. Hindi ka dapat na magbukas ng sapatos ko noon. Ginamit ni Lu Zhenhong ang lahat ng paan. Pakitaboy ako palabas ng bansa. 20 taon akong nagtago. Naghihintay pa sa araw na ito ng paghihiganti. Ikaw si Yan Chong? Si Yan Chong ng Zenyuan Group? Narinig ko ito noong bata ako. Noong unang panahon, ang Zenyuan. Si Zenyuan ang namumuno sa komersyo ng Kancheng. Pero wala na siya ngayon. Pero sinira ni Lu Zhenhong ang bunga ng buong buhay kong pagpapagod. Nais kong masaksihan niya ang pagkasira ng mga mahalaga sa kanya, isa-isa. Ang Prime Water Holdings niya, ang anak niya. Itong pamilyang kakakilala pa lang niya, lahat yan, dapat may libing kasama ko. Ginoong yan. Kahit bata pa si Zhao Hao, kilalang-kilala niya ang pagkatao ni Lu Chen. At isa pa, lakas kayo ang koneksyon ng pamilya, Zhao sa industriya ng konstruksyon. Malaki ang pakinabang niyan sa plano natin. Sige, papayag na siyang manatili. Zhao Hao, tandaan mo to. Sa pagsama mo sa akin, Yan Zhong, wala nang urungan. Hindi dapat magmadali sa pagpatay kay Lu Chen. Dahan-dahan lang. Magsimula muna tayo sa anak ng pamilya Su. Si Su Qinghe. Madalas siyang mag-isa pauwi mula sa bookstore, dadaan sa madidilim na eskinita. Humanap ka ng tauhan at tambangan siya sa daan niya pauwi. I-control niyo siya. Siguradong mawawala sa sarili, si Lu Chen yan. Ililipat sa sanggay ng Lin Corp. Napakahusay mo rito, isa-isa pataas ang report mo. Palagi kang pinupuri noon ni Xiao Lin, bakit mo biglang gustong umalis? Biglaan ba? Matagal ko na pong pinag-isipan to. Salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin sa kumpanyang ito. Marami po akong natutunan. Unang beses na kumita ako gamit ang sarili kong mga kamay. Unang beses na pinagalitan ako ng katrabaho at hindi ako umiyak. Unang ko nga pagtanto na kailangan kong harapin ang bunga ng aking pagkakamali. Matututunan mo rin yan kahit saan. Dahil ba ito sa mga nangyari noon? Hindi lang po lahat yon. Tapos na po yung nakaraan. Sa lungsod na ito, kilala ako ng lahat. Ako yung babaeng nanuhol sa groom para lumuhod sa sarili niyang kasal. Hindi nagsasalita ang mga kasamahan, pero alam nila. Nakikita ng kliyente ang pangalan ko. Gusto ko lang pumunta sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Para mag-umpisa uli. Sige, aprobado na. Jiang Yu, napakalaki ng inunlad mo nitong nakaraang ilang buwan. Mula sa wala, kaya mo nang mag-accounting mag-isa.
Pinatunayan mo sa gawa mong hindi ka isang prinsesang walang alam. Saan ka man mapunta, pagbutihin mo. Teka, nag-resign ka. Na-assign ka sa Lins Corp. Hindi naman dahil araw-araw kitang minumura kaya kaalis, di ba? Hindi. Wala lahat ng mura mo. Pero kailangan ko nang malis. Ngayon wala nang sasagot ng pabalang sa'yo. Sige na nga. Yung mga masasakit na salita noon, kalimutan mo na yun. Sumusunod kayo sa akin. Nandyan na ang boyfriend ko. Sino ang may pakana nito? Zuhao. Zhao Hijin. Si Yanzong, duwag na nagtatago. Kilala mo si Yan Jong? Huwag niyong maliitin ang Huamao Group. Habang sinisiyasat niyo ako, ibalita niyo sa amo niyo, yung 20 taon niyong alitan. Harapin ang pamilya Lu. Nakatibayan. Matabil ang dila mo, Miss Su. Pero may isa kang mali. Ang target ni boss yan ay hindi ang kidnapping ka, kundi ang gamitin ka para mapalitaw si Lucien. Isa ka lang paing. Subukan nyo lang siyang galawin. Dito mismo sa eskinita matatapos ang lahat. Simula bukas, huwag ka nang mag-isang maglakad sa dilim. Magtatalaga ako ng 2 tauhan na hali-halin susundo sa'yo. CJ. Pero yung itsura mo kanina grabe, sobrang nakakasecure. Sinabi sa akin ni King Hee ang nangyari ngayong gabi. Malakas ang loob niya. Pero bilang ama, hindi ko ito pwedeng baliwalain lang. Itong si Yan Jong, nagtago sa ibang bansa sa loob ng 20 taon. Ang biglaang pagbalik niya ngayon ay hindi biro. Kasalanan ko to. Akala ko patay na si Yan Jong sa ibang bansa. Nagtago para maghiganti. Ang target niya, hindi si Chen. Ako. 20 taon na ang nakakaraan. Ako ang kumuha sa genuine group niya. Tumakas siya na may dalang 300 milyong piso. Ang pagbabalik niya ngayon, gustong bayaran ko ng dugo ang utang ko sa kanya. Kahit sino pa man ang target niya. Ang una niyang ginawa ng eksena ay si King Hee. Hindi kayang talunin si Prime Water. Kaya doon siya atake sa mga taong malapit sa atin. Dad, Tito Su, ang opinion ko, tayo ang kumilos at manalakay. Paano tayo sa salakay? Nagtatago si Yanzong sa dilim, hindi natin siya mahanap. Pero ang pera niya, kailangan dumaan sa Shenhen Group ni Zhao Hinian. Para makapasok dito, ang Shenhen Group ngayon nanghihina na. Dahil sa kanilang dumping. Yung ilang bank loans ni Zhao Hinian. Sa susunod na buwan ang due date, mas malala ang pagkalugi ng Shenhen. Hindi na sila magpapautang ulit ng bangko. Anong gagawa sa Hinian Group? Humingi ng tulong kay Yanzong. At doon napapasok ang pera ni Yanzong mula sa ibang bansa. Matitrace natin ang account niya at ang pinagtataguan niya. Sisirain natin ang pundasyon niya. Magandang plano yan, pero kailangan ng eksaktong impormasyon. Mayroon akong mga lumang ledger ng Prime Water Holdings dito. Mga kopya. Mga ebidensyang naitago para pabagsakin si Hongdashi. Oras na para ilabas ang mga ito. Ako na ang bahala rito. Ang mahalaga, manatili kayong ligtas. Nadagdagan ko na ang tauhan sa tabi ni King Hee. 24 na oras ang bantay. Simula ngayon, wala na siyang lalakaring daan na mag-isa. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Hindi pa man kumikilos ang mga tauhan mo. Hinarang na agad sila ni Lucien. Yung dalagitang yun ng pamilya Su. Alam pa nga ang pangalan ko. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, bawat galaw natin ay nababasa nila ng eksakto. Yan Lau, nag-imbestiga na ako. Hindi nanggaling sa paniko ang pagtagas. Hindi ito tungkol sa pagtagas. Ang babaeng yon ay hindi simple. Anak ni Su Jingqiao. Lumaki na kasama ang ama sa negosyo. Mas malakas ang loob kaysa sa karaniwang tao. Pakakalabanin ang ganitong uri. Hindi pwedeng panakot lang. Kailangan ng tunay na aksyon. Yan Lau, may naisip ako. Tuwing Miraculous ng gabi, pumupunta si Su Qinghe sa bookstore, lumang bahay ang paligid. Walang makikialam. Kung kikilos tayong muli, Miraculous ang tanging pagkakataon. Sage, sa Miraculous. Hindi dalawa lang, magpadala ka na mas marami. Harangin ang magkabilang dulo ng eskinita, at 2 ang kikilos sa gitna. Isa pa, mag-antabay ng isang sasakyan sa kanto. Kapag nasa kote na, umalis agad. Gaano man kabilis ang tauhan ni Lucien. Hindi na sila abot sa ating plano. Yan Lau, pagkatapos nating makontrol si Su Qinghe, ano na? Tiyak na mababaliw si Lucien sa kahahana. Hayaan mo siyang maghanap. Ang gusto ko ay mawala siya sa sarili. Kapag nawala sa sarili, nagkakamali, lumalabas ang kahinaan. Sa oras na yon, hindi na natin siya kailangang hanapin pa. Siya mismo ang kusang lalapit sa atin. Gusto kong masaksihan mismo ni Lu Zhenhong kung paano babagsak sa kamay ko ang nag-isa niyang anak. Umenatake na si Lucien at ang mga tauhan niya. Bitawan niyo siya. Unang pagkikita pa lang, kamukha mo na ang ama mo noong bata pa siya. 20 taon kang nagtago, Yanzong.
At ang una mong gagawin paglabas ay manakit ng babae. Mas wala ka palang kwenta kaysa sa inaakala ko. Pambungad pa lang yan ngayon. Gusto ko lang subukan kung gaano ka kabilis. Magaling, hindi mo ako binigo. Pero huwag kang magsayad yan. Ang mga utang ng tatay mo, babayaran niya ng patak-patak sa akin. Naprotektahan mo siya ngayon. Pero paano sa susunod? At sa susunod pa? Naprotektahan mo siya sandali, pero kaya mo ba siyang protektahan habang buhay? Kung galit ka sa akin ibuhos. Pero huwag mong galawin ang mahal ko sa buhay. Sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan kahit saang lupalop ka magtago. Mayabang ka. Tingnan na lang natin. Nakatakas siya. Hindi siya makakatakas. Lahat ng tauhan niya nasa mga kamay ko na. Amin ang mga taong yan. Sa lahat ng transaksyon. Niya at ni Zhao Hinyan. Malapit nang mag-umaga. Anong ibig niyong sabihin? Lehitimong negosyante ako. Boss Zhao, inakusahan ka makipagsabakan sa liga ng mundo mula sa ibang bansa. Paglalayong guluhin ang merkado, malinaw na ebidensya ng pandaraya. Ito ang mga record ng transaksyon. Yun Yan Zhong sa loob ng 20 taon. Malinaw na malinaw ang bawat sentimo. Simula noong una mo akong sinubukang pabagsakin sa shareholders meeting. Sinimulan na kitang investigahan. Akala mo nasa dilim ka. Pero ang totoo, lahat ng galaw mo ay hayag sa liwanag. Yung mga pinadala ni Yanzong kagabi, inamin na nila ang lahat ng transaksyon yung dalawa. Zhao Hinyan, ang 20 taon mong ilusyon kasama si Yanzong. Oras na para magising ka. Akala mo ba tapos na ang lahat kapag nahuli mo ako? Lu Chen, hindi pa nabibisto si Yan Zhong. Mas mahirap siyang kalabanin kaysa sa inaakala niyo. Sumama ka na sa amin, Yan Zhong. Napakabuting anak ang pinalaki mo, Lu Zhenhong. Inatanggap ko ang pagkatalo ko. Noong huli akong tumayo sa kasalan, pinilit akong lumuhod ng mga magulang ng ex ko. Para lang makahingi ng pera. Noong oras na yun, akala ko nawala na sa akin ang lahat. Pero ngayong nakatayo ako rito, saka ko lang napagtanto. Yun pala ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Dahil noong araw na yon, nahanap ko ang tunay kong mga magulang. At sa araw din yon, nasa ibaba lang ng stage si Su Qinghe. Pinagtatawanan ako ng lahat, pero siya lang ang naniwalang may prinsipyo ako. Sabi ko sa sarili ko noon ang taong to. Na ayaw yung mukho kahit sa harap ng daan-daang tao. Ay tiyak na napakatigas ng ulo. Nang makilala ko siya ng lubusan, nakita ko. Na hindi siya matigas ang ulo, may paninindigan lang siya. Walang patagong binibigay sa mga umaapi sa kanya. Pero buong-buo ang loob na tumulong sa mga nangangailangan. Siya ay isang taong may malambot pero matatag na puso. Mga minamahal, pangalawang bises nang nakatayo ang anak ko sa kasalan. Maaring narinig na ninyo ang nangyari noong una. Ngunit hindi yun kahiyahiya. Sa pinakamababa niyang punto, pinanghawakan niya ang kanyang dignidad. Mas mahalaga, yun kaysa sa anumang tagumpay. Ang pagkakaroon ng ganitong manugang ay isang pagpapala sa pamilya Lu. Si Qinghe ay may sariling pag-isip mula pa noon. 3 taon na ang nakaraan, tumanggi siyang pamahalaan ang Huamao para magtayo ng sariling bookstore. Wala talaga akong nagawa sa kanya. Pero sa pagpili niya ng lalaki, ako, bilang ama, ay lubos na sumasaludo. Karapat dapat ang batang to, si Lu Chen, para sa anak ko. Qinghe, natatandaan mo pa ba ang unang beses na sinabi mo sa akin? Ang mga katagang yun sa tabi ng Bijiang River. Sabi ko, ang kayamanan at katanyagan ay panandalian lang. Ang integridad, prinsipyo at kabutihan ay mga bagay na hindi matututunan ng karamihan. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya Jiang. Ganyan ako katatag na pumanig sa iyo noon. Kaya ngayon, gusto kong idagdag, karapat-dapat ka. Sa lahat ng kagandahan at lambing sa mundong ito. Simula ngayong araw na ito, ang buhay ko ay sayo. Ang posisyon bilang reyna ng Prime Water Holdings, sayo rin. Sana'y gabayan mo ako sa nalalabing panahon ng ating buhay. Lu Chen, sa palagay mo, ang magiging anak natin. Magiging matigas din kaya ang ulo tulad mo? Hindi ko alam kung matigas ang ulo, pero sisiguraduhin kong hindi siya mapahiya.